Ngayon pa, pag-usapan naman po natin ng healing waters of the world. Healing, ibig sabihin nakakagaling. Hello? Healing, nakakagaling. Isa lang storya ng tubig na i-discuss natin, nakakagaling po. Sa iba't ibang parte ng mundo. Aba, saan po ba yan, Doktora? Iba't ibang dako ng mundo, pero isa lang storya, nakakagaling ang tubig nila. Saan ko nakita yan? Sa Lacote, Mexico. As you can see here, okay, they do have visitors a day, 5,000 to 10,000. Grabe, no? So, na-discover ko sila ng 1990 ba, kung saan nakakagaling ng mga bumibisita sa kanila. There is a significant improvement of their internal and external ailment. No? So, ang daming pumipila, di ba? Saan pa? Sa Germany. Ay, naman po discover ko sila noong 1992 sa abandoladong minahan. So, nakikita yung daming mga bote-bote, madami rin po nakapila. Saan pa? Sa India. Ito naman po discover sila noong 1992. Ito naman po sa balon. No? Locals reported their skin diseases were cured. The site receives a steady stream of also visitors every day. Okay, saan pa yan nakita yung mga ganitong klaseng tubig na nakakagaling? Sa Australia. In 1994, ito naman po yung nakita sa loob po ng simbahan na doon po sa may image na Madonna and childlike image sa wall po nila, 2 meters away from that, doon po bumukal yung tubig po, no? So napagkamalan nga siya miracle water kasi nga po sa loob ng simbahan. Pero syempre, ito nga, scientists, kasi hindi na niniwala sa mga miracle yan di ba? So pinag-aaralan nila bagay, bakit nangyari yun? Hindi pwede sa kanila tatanggapin nila, miracle lang yan. No? So ano ginawa po nila? Di ba iba't ibang bansa to? Hello? Yes. O, kumuha ng tubig doon sa iba't ibang bansa. Magkakaiwalay yun, syempre, di ba? O, ano ginawa? Pinag-aralan. Ano meron sa tubig nila? Bakit nakakagaling? Madaming lamang molecular hydrogen. Parang pareho, yun lang ang laman. Madaming molecular hydrogen. Kaya pag-aralan po natin yan. Actually po, 1931 pa lang pala, no, nanguna po ang Japan na madiscovery na ang molecular hydrogen may therapeutic effect. When we say therapeutic, nagpapagaling. Okay, in 1975 naman po, na-feature sa isang science magazine, consider po ang molecular hydrogen as a medical gas. In 1989 naman po, ang Japan na naman ang nanguna makapag-invento na isang device na makapag-break down ng warm molecules to form the molecular hydrogen and oxygen. Okay, pumunta sa iba't ibang bansa, kumuha ng tubig, pinag-aralan, madaming lamang molecular hydrogen. Hello? Nabalitaan mo, magandang tubig nila. Pupunta ka? Yes. Tanong ko lang naman, simple, may pamasahe ka ba? Okay, kung may pamasahe ka man, mayaman ka, nakapunta ka doon, kumuha ka isang drum, sinakali sa aeroplano, nabalik ka ng Pilipinas, makali pa sa isang Grabe, isang buwan pa lang, ubos na yun tama ba? Babalik ka ulit, tama ba ba? O may pamasahe ka ba ulit? Eh, napakayaman mo, bumalik ka ulit. Mahirap gawin yun, drum. Diba? Buwan-buwan. Okay. Kaya po yung Japan, naggawa ng gadget na sa bahay ko pa lang, kaya mong mag-produce ng madaming molecular hydrogen. Hindi mo na kailangan pumunta sa iba't ibang bansa. Ito po yung gadget na yon. Okay. Ang water molecule, H2O. Tama po ba? Dalawang hydrogen, isang oxygen. Magkakadikit po iyon. Hello? Ang gagawin po ng gadget, pag hihiwa-hiwalayin, yung dalawang hydrogen at yung isang oxygen. Kaya yung tubig, nadama yung hydrogen. Kasi po yung iba, pilosopo. Sasabihin nila, bakit yung sinasabing molecular hydrogen rich ang tubig? Eh, H2O aming hydrogen yan. Hindi po, magkakadikit po iyon Molecule po ang tawag doon. Pag sinabi molecule, composed of different atoms, electrons po ito. Pinagsama-sama sila. Kaya po na-produce yung water. Pero, oo, may hydrogen po doon, pero magkakadikit. Kailangan nakahiwalay bukod ang hydrogen para maging hydrogen-rich water. Nagkakaintindihan po ba? Kasi piloso po yung piloso po Okay, so, ito po yun, ang gagawa po yun. Parang hindi na pupunta sa iba't ibang bansa. May gadget ka sa bahay mo. Kaya lang po kasi nun, medyo malaki pa po ito. Ito po, tao po ito Ang laki niya, di ba? Tao po ito. So, malaki po yung gadget. Okay. In 2007 naman po, na-feature sa isang journal. Ano po yung journal, doktora? Scientific journal. Kapag ka po may nadidiscover sa siyensya, inilalathala para mabasa ng tao, may bagong nadiscover pala. Ang sabi po, noong 2007, sa Nature Medicine, sabi po daw, molecular hydrogen act as an therapeutic antioxidant by selectively reducing the cytotoxic oxygen radicals sa yung mga tinatawag natin free
radicals. Okay, in 2007 also, sinimulan po ni Dr. Shigeru out of Japan, ang mga researches, no? Ang researches, tinest po yung pag-inom ng tubig, no, sa mga pasyente may iba't ibang karamdaman, katulad po ng mga Alzheimer's, diabetes, cancer, hypertension, rheumatoid arthritis, Parkinson's, and many other diseases. Okay, in 2017 naman po na feature sa iba't ibang mga journals, magazines, no, na nakalinya po sa medisina. American Heart Association, American Stroke Association, no? So ano mga Journal of the American Medical Association, Nature Medicine, Chemistry for Life, American Chemical Society, American Physiological Society, iba't ibang lathalain. Ano po ang nilagay po nila dyan? Mga iba't ibang biomedical research, no? 700. Noong 2017, 2022 na po ngayon. Tama po ba? So, itong 700 po na ito ngayon, thousands of clinical study na po ito. At hindi po ito basta tinis lang po sa hayop, sa tao po, no? Ang ilan po sa mga latrain po na yan, ito po, no? Sabi ko, ilan lang, no? 2022 po na ngayon, thousands of clinical study na po yan. Kung mapapasin po natin, recent studies, hydrogen-rich water. Puro hydrogen-rich water po yan. May mga date, may mga title po yan. Hydrogen-rich water promotes wound healing and depressive-like behavior, sepsis, in soft tissue injury, in chronic hepatitis B, and also in cancer patients. Sino pa? Sa mga pasyente may rheumatoid arthritis, type 2 diabetes, Parkinson's disease. Ito, ilan lang. Sabi ko nga po sa inyo, thousands of clinical studies. Kahit ikaw, pwede ka mag-research. Iba nyo si Google. Oo, diba? Type nyo lang po doon. Clinical studies on hydrogen-rich water. Ako po, sobrang namangha po ako. Hindi ka matatapos sa kakabasa sa sobrang dami na po ang mga iba't ibang karamdaman ang natulungan ng pag-inom ng tubig na madaming lamang hydrogen, no? So, yun. And of course, okay, now, the wonders of molecular hydrogen. Alam niyo po ba na ang hydrogen, siya pala ang pinakamadaming chemical element sa universe? Ano pa? Sa periodic table, siya yung unang-unang makapunta po natin kasi siya yung pinakamagaan. And according to Greek word, ang sabihin po ng hydrogen, water former. Okay, mamaya malalaman natin bakit pa water former, no? Saan ba natin makita ang hydrogen sa nature? Madami pala, no? Sa waterfalls, sa oceans po, no? So, molecular hydrogen, of course, because of the falling of the waters, falling, and crashing of the waves, no? Itong mga bubbles po na to, hydrogen pala yan. Hello? Hydrogen pala yan. Nakarinig na ba kayo? Pag may sakit, maglakad daw sa tabing dagat para mabilis gumaling. May scientific explanation pala na kapag naglalakad ka sa dagat, nai-inhale mo yung hydrogen. Hello, isang mo kanina iniinom. Paala ko ito. Magkasakit tayo sa bato nito. No? So, nai-inhale. Dalawang klase po kasi ang pagpasok ng hydrogen sa katawan natin. First one, inhalation. The second one is dissolved hydrogen na nandun po sa tubig. Ito po, inhalation po ang binibigay po sa atin. Hello? Saan pa merong madaming molecular hydrogen? Yung kidlat. Pagka po kayo nakakita ng kidlat, madaming molecular hydrogen ang na-produce nun. Pero wag mong sasalubungin, masusunod. Ang ibig ko sabihin, matuwa ka kapag may kumikidlat kasi madaming hydrogen po na produce nun. Again, wag salubungin, mamamatay ka. Okay, so, saan ba? Sa mga fruits and vegetables din. O kaya pala, nirekomenda tayo ng WHO, kain tayo ng produce ng gulay kasi madami din sa molecular hydrogen. Okay, so, a closer look sa oxygen po na ini-inhale po natin sa mga pagkain katulad ng carbohydrates, ito po ay kino-convert sa ating katawan sa energy. Ito nga po yung tinatawag natin adenosine triphosphate na specifically po, nangyayari po ito sa loob ng mitochondria na sinabi ko niyo sa inyo kanina, which is the powerhouse of our cells through the process of oxidation and reduction, kaya po nagkakaroon ng energy. Pero hindi na po yun ang pinuproduce ng cell natin, ng mitochondria, pati carbon dioxide, water, and free radicals. Okay, sabi ko sa inyo kanina, pag free radicals nagbibigay ng sakit, paano po ba nagbibigay ng sakit sa doktora? Kung mapapansin po natin, ang free radicals, kulang siya sa electron. Kulang. O, ano ginagawa niya? Aba, hindi yung free radicals. Ano ginagawa niya? Nanakaw! Nagnanakaw po siya ng electron sa mga katabi niya na mga healthy molecules at ito karaniwan po na ninanakawan niya yung tinatawag po natin DNA na nasa loob ng cells natin. Babawas dito, nadadamage.
Hello? Siyempre, kung nababawasan po yan, madadamage, kaya tayo nagkakasakit. Nagkakaintindihan po ba? So ano po sagot natin dyan? Hydrogen. Bakit po molecular hydrogen? Kasi nga po, ang hydrogen, isa ring electron po ito. Kung may mga free radicals sa katawan po natin, at iinom ka, or makaka-inhale ka ng hydrogen, didikit po sila dito. Hello? Kapag dumikit dito, magiging water na siya. H2O na. Pag H, hindi mo sabi kanina sa Greek word, ang hydrogen, water former, nag-form na water. Pag may water na, ilalabas lang ito sa katawan mo. Since itong free radicals mo, dumikit na yung hydrogen dyan, siya, hindi na magnanakaw sa cells mo. Hello? O syempre, kung hindi na nanakawan yung cells mo, healthy na siya. Hindi na madadamage. Tama po ba? At hindi lang siya madadamage, hindi lang mababawasan yung damage na nire-repair pa po ng hydrogen, yung damage po na yun. Maganda po ba yun? Yes. Siyempre. Kaya po, as a whole, ano po yung effect ng molecular hydrogen sa katawan natin? Antioxidant, anti-aging, anti-inflammatory pa siya. Okay, kung matatanda nyo kanina, 1989, nakagawa yung Japan ng first device para makagawa ng hydrogen-rich water. Mag-break na ng more molecule. After that, madami na pong gumaya sa kanila. Isa po ito sa mga produkto na gumaya. No? Ito naman po diretso sa gripo. Kaya sa bahay ka lang iinom po, no? Ng tubig po na ganyan. Pero yung sa atin, syempre hindi tayo patatalo dito. Ano din tayo? Ultra H2. Kung saan Ultra H2 naman po natin, ito naman po yung 500 ml tumbler size, pwede mong bitbitin. No? Hindi lang sa bahay ikaw, pwede uminom po ito. Okay, let's compare the two. Price na price pa lang po, layo na ng diferensya, no? Ano pa? May filter. Papalitan po ito lagi. Diretso gastos mo. Sa atin walang filter na papalitan. Test natin yung tubig nila. Nakapag-produce po ng 100 to 200 molecular hydrogen parts per billion. Yung sa atin po, 5 minutes pa lang, nakapag-produce na ng 1,500 molecular parts per billion. Ibig sabihin po, mas madami kang mainom na tubig na madaming lamang molecular hydrogen, mas madaming free radicals sa loob ng katawan mo ang manuneutralize para hindi na sila madadamage. Maganda ba ba yun? Yes, diba? Okay, so, sabi ko 500 ml, tama po ba? Yes. Inom ka ng 3 bote. So, ibig sabihin na 1.5 liter ang inumin mong tubig galing sa Ultra H2 water. Hello? Okay. Ano po ang katumbas daw doon? Pag inom mo ng 1.5 liter ng tubig na galing sa hydrogen-rich water po natin sa Ultra H2, para ka na daw kumain ng 45 na dahon ng spinach. Ang spinach, madaming vitamins, madaming minerals, di ba? Kung matatandaan nyo, ewan ko kasi sa panahon namin, mabibistoidan ko. Si Papay, kilala niyo si Papay? Ay, mga kabataan, hindi na po kilala si Papay di ba? Payatot, pero pag kumain ng spinach, lumalakas. Nagkakaroon ng muscle. Natatalo lahat ng kalaban niya, di ba? Carrots, 38 po. No, ang carrots, antioxidant din po ito. Madaming beta-carotene, no? So, pampalakas sa immune system. Grabe, 756 na banana. Isang truck na ba ito? Grabe, di ba? Very healthy ang pagkain ng banana. Tama po ba? Yes. Fruits po iyan eh. Ito, 516 apple din ang katumbas. Grabe, 500. Ang dami po na. Ilang box yun, no? Okay. Sabi, eat an apple a day to keep the doctors away. Kain ka lang daw ng isang mansanas sa araw-araw. Isa lang! Healthy ka na. Para daw hindi ka pupunta sa doktor lagi. Di ba sabi to keep the doctors away. Isa lang. Paano kaya kung kumain ka 516 sa isang araw? Hindi super healthy ka. Hindi mo na makikita mga doktor, super healthy ka, di ba? Okay, ano pa? Ang pagpasin po ng pagkain ng halos 4 na kalabasa. May nakatry na po isang kalabasa na kain. Wala pa, di ba? Okay, 4 po na kalabasa. Grabe, 1.5 liter lang to. Hello? Hindi po tayo limited lang sa pag-inom ng 1.5 liter. What if mas madami pa dito inumin mo? Ang may restriction lang sa dami ng pag-inom po ng liquid is ang mga nagda-dialysis. So kung hindi ka nagda-dialysis, pwede ka uminom ng madaming tubig. Nakakaintindihan po ba? Again, nagda-dialysis lang po ang mayroong limit sa pag-inom ng tubig. Hello? Kaya, pag mas madami kang mainom, mas healthy ka ba? Yes, diba? Okay, so, this is just one of the testimonies that we have in using our products, no? So, itong pasyente po na to, meron siyang carcinogenic embryonic antigen. Ito po yung nadedetect po sa blood, no? So, ang level po ng kanyang carcinogenic embryonic antigen, may cancer po itong pasyente po na to, no?
Uminom po siya ng Ultra H2 water natin at complete 7.97. After 1 month, 4.3 na lang. Wow, palakpakan naman po natin. What if? Kung dire-diretso niya ba, pwede mawala? Yes, di ba? Again, di ba yung kanina yung pinakita kong journals, isa sa mga natulungan, mga cancer patients, no? Totoo po iyon, no? So, ito po isa lang sa mga testimony po natin sa paggamit po ng Ultra H2 at na-complete po natin. Maganda na yung product natin food supplement. Sasabihin mo pa ng pag-inom ng tubig, lalong na-enhance, lalong napapabilis yung effect niya po. So, mas maganda. Meron silang synergistic effect, no? Sa paggamit po ng Ultra H2 water natin at ng mga food supplement.